Hello Internet, welcome back sa part 4 ng ating lesson kung saan gumagawa tayo ng e-commerce landing page gamit ang Laravel 12 at React as a front end. Okay, so siguro i-close ko na to, no? Itong mga to, close natin, close all para fresh start tayo. Tapos punta tayo sa ating controllers kasi yung sumunod nating gagawin. So doon tayo sa cart controller. Okay, so doon sa ating cart controller, kailangan nating tawagin yung ibang yung para din na natin makalimutan. So yung ating inertia, tapos use inertia, tapos kailangan din natin yung app model na product. Okay, so kailangan din natin yan. Okay, so gagawa tayo ng una nating public function, index. So ito yung ating pinaka-base na cart page na. So pag kinilig natin yung icon, cart icon, pupunta tayo sa page na to. So response, declare tayo ng cart variable. Tapos this, get cart. Okay, so itong this get cart, hindi pa natin siya ginagawa, no? So maganda niyan, public function, get cart. Yan ay array. Okay, so parang gagawa lang tayo ng empty na cart, no? Initialization. Tapos tawagin lang natin yung session, tapos cart. Tapos yan ay empty array. Okay, so parang initialization ng... Okay, so next natin ay return inertia. Capital I ha, inertia render. So i-render natin dito ay yung ating cart. Okay, so capital na C ha. Okay, so dito sa ating controller, actually huwag sa controller, sa ating resources, no? Resources, JS. Okay, so dito sa pages, guys, no? Dito, no? So either gumawa tayo dito ng cart, pero maganda ay dito na lang sa labas, kasi universal naman siya, global, cart TSX. Okay, so wrap CE, H1 cart. So ito dapat yung ating i-render ha. Okay, so dito sa ating web.php, gawa tayo ng route, get. So pagpunta sa endpoint na cart, tatawagin lang natin yung ating cart controller. So copy ko lang to ha. Copy, paste. Rename natin to ng cart controller. So cart controller class. Tatawagin natin yung ating index. Tapos i-name lang natin siya ng cart.index. Okay? So pwede na natin siyang puntahan dito sa sa header.tsx. Okay, so make sure na itong link, itong shopping cart ay nagpo-point out doon sa href na cart. Okay, so pag kinilik natin yan, dapat lalabas yung ating ginawang page. Okay? So ito na yung ating susunod na gagawin. So alam naman natin na kailangan natin tawagin yung ating main layout. Okay, so para magkaroon tayo ng common navigation sa ng footer. Tapos dito sa ating head, na galing dun sa ating inertia, title, shopping, cart. Okay. So dito sa loob, gawa tayo ng div. Tapos, siguro, nasan yung huli natin ginawa na? Products, index. Kunin natin yung breadcrumbs, no? Breadcrumbs lang naman yung ating gagawin. Okay, so itong navigation, copy ko lang to ha. Copy natin. Tapos paste. Tapos itong link, magagaling lang din sa inertia. Okay, para mo walang error. Tapos home.
Imbis na products, ito ay cart. Okay, tapos ito ang ating deal. Magkakaroon tayo ng plus PX4, PY8, MX Auto, Max with 7XL, SMT, PX6, tapos LG PX8. Okay, so yun yung ating cart. Tapos pwede tayong pumunta sa home, balik tayo sa cart. Okay, so under ng ating navigation, dito naman yung ating H1 shopping cart. Okay, so dito natin ilalagay, no? So ito ay magkakaroon ng flex, item center, justify between, MB8, okay? Tapos class text 3XL, font bold, text gray, 900. Okay, so yung shopping cart natin. So sa baba niyan, ah, kailangan natin ng props. Ano? So sa ating cart, kailangan natin ng props. Interface, cart props, cart items. So ito ay magagaling sa cart item type. Pero iaano na lang natin guys, no? So import pa rin natin siya from types, cart item, pero ikakas natin siya as cart item type. Okay? Kasi itong cart, cart item type ay isang array, no? Tapos yung subtotal natin, number. Okay, so magtatanggap tayo ng cart products. Susupply natin yung ating cart items saka yung ating subtotal. Okay, so pag yung ating cart items, dot length greater to 0, maglalagay tayo dito ng clear cart na button. Okay, so merong problem kasi kailangan natin i-supply yung cart item dito, no? Sa ating cart. So balik tayo sa controller kasi ito, no? Wala pa siya, di pa siya tapos. Okay, so sa controller natin, kailangan natin gumawa ng ilang function. So una muna, yung pagkuha ng ating cart sa ating database, no? So gawa tayo dito ng private kasi dito lang natin siya i-call. Private function. Get cart with products. Yan ay array ng cart. So, babalik lang yan ay array. Okay, so sa loob niyan, pag empty, if empty yung cart, re-return lang natin ay empty array. Okay, so gagawa tayo dito ng product variable o product IDs variable. Collect natin yung card na plug. Kukunin natin yung ID lang. Tapos convert natin to an array. Okay, so product IDs, mga array yan ha. Tapos gagawin natin yung ating products equals to product. Okay, so na import naman natin wherein ID. So products ID get key by ID. Okay, so parang sinapply lang natin yung products ID dun sa ating query ha. So i-return niya yung products na based dun sa array of IDs o product IDs. Okay. So return, collect, cart kasi mamap natin
Pag map natin kailangan natin function sa loob ano, item, use, product. Okay, so lagyan natin sa variable ha, products, get, item, ang index niya ay yung ating ID. Okay, so yan yung ating product. Pag walang product, magre-return lang tayo ng null. Okay, so kung meron naman, re-return natin na isang array. So ID equals to item, ID, tapos quantity, item, quantity, tapos product, yung mismong product information, ano? Product. Okay? So, yan yung re-return natin. Tapos, magkakaroon pa tayo ng filter. Values. Araw yan ha. Tapos, i-convert natin as array. Okay, so may error ako rito kasi di natin na-close yung null. Ano? Okay. So, sunod natin ay private function, calculate subtotal. Yan ay isang array din. Cart items. Float to ha. Return, collect, cart items. Kasi sasam na lang natin yung ating price na. So, item. Return natin yung item. Product. Price. Tapos ito times natin dun sa quantity na na-selectan. Multiply lang naman natin. So, basic math. Okay. So, dito sa ating index, balik tayo rito. So, tatawagin natin yung mga ginawa natin function. Ano naman yung cart items equals to this. Get cart with products. Supply natin dito yung cart. Tapos, subtotal. This. Calculate subtotal cart items. Okay, so yan, ay isusupply naman natin siya dito. Kasi yung requirement ng ating page. Cart items. Cart items. Tapos yan ay subtotal. Susupply naman natin yung ating subtotal. Total, okay. Okay, so Alt-J lang para bumaba ha. Basic sa VS Code. Okay, so balik tayo din sa ating cart. So dapat ito ay pag ni-refresh natin ay wala ng error. Ano? Okay, so dito tayo, balik tayo sa pag-clear ng ating shopping cart. Class name, inline flex. Tapos item center. Bigyan natin ng icon para trash to. Very common sa mga app na yun. Okay, so lagyan nga natin equal 0 para kita ko lang yung ini-style natin. Okay. So, yun ay items, gap2, px4, py2, text sm, font medium, text red 600, tapos transition, colors, rounded LG, tapos pag hover, magkakaroon siya ng background na red 50. Okay, so hindi kita na yung 50. Okay, so comment nyo nga below guys kung meron kayo nakikita. Color blinded lang siguro ko sa ganitong pagka-red. Pero pag 500 may lumalabas.
Okay, so anyway, okay na yan ano. So baka sa side niyo nakikita niyo siya, sa'kin hindi. So kailangan natin ng logic ng pagki-clear ng cart. Okay, so, dito sa ating dito 'no, sa bago mag-return kailangan natin ng constant, handle, clear cart. Yan ay arrow function. Tapos tatawagin lang natin yung router. Router na galing sa, inertia 'no, tapos delete, tatawagin natin yung delete action. So cart, clear, gagawin pa natin 'yan, ha, yang ano na 'yan, ah, route na 'yan para mag-execute ng delete. Pre-preserve natin yung scroll. Okay, tapos ito isa-supply natin dun sa ating clear, ano, on-click, under clear. Okay. So sunod naman natin guys, gagawin natin dito sa ating cart controller yung pag-add sa cart na. Okay, so huwag natin kalimutan guys na i-return yung dapat greater than 0 'no. So 'pag wala naman laman yung cart mo, huwag na natin siya papakita. Okay, so dito sa baba ng index 'no, ang gagawin natin public function add, request, yan ay redirect response. Okay, so ang gagawin kasi natin kaya siya redirect response, magpapakita tayo ng, toaster 'no, o yung zoner. Para makita natin kung na-add ba siya, parang small feedback lang sa user na may na-add dun sa kanyang cart. Okay, so request, ba-validate din natin ang validate. So dapat pagba-validate natin ay meron dapat naka-supply na ID. So required. So dapat exist din yung ID na yon 'no, hindi siya hula-hula lang. Tapos products, tapos ID. Sumunod ay yung quantity. Ba-validate natin na dapat required siya, nandun siya 'no, sa loob. Tapos dapat integer, tapos minimum dapat nung quantity ay 1. Kung hindi, dapat mag-e-error siya 'no. Okey, tapos product ang gagawin natin find or fail, request, product underscore ID. Okey, tapos gawa tayo ng cart na variable, this get, cart, okey. Tapos existing item, ko-collect natin, anong collect dun sa loob ng cart, firstware ID, kung ano yung unang makita 'no, product ID. Okay, so yun yung existing item. So if existing items o item, existing item lang 'to, walang S, para hindi tayo malito. So if existing item, ang gagawin natin ay card. Okay, so collect, kailangan natin mag-return ng array din 'no. So, gagawa tayo ng cart, array of cart items ano. So collect cart, ima-map natin siya 'no sa, magkakaroon tayo ng access sa item, use, product, use, product, saka request. Okay, so if item ID, equals to product ID, yung ating new quantity, gagawa tayo ng ano, bagong variable. New quantity item quantity
plus yung ating nire-request 'no, quantity, parang i-a-append lang natin. Tapos item, quantity, minimum ano, new quantity, product, stock. Okay, so i-re-return natin yung item na, tapos co-convert natin siya into an array. So, to array. Okay, so sumunod else. Okay, so else, card ID. So, pag walang ano 'no, pag walang existing, product ID, tapos quantity, yan. Quantity mean, request, quantity, product, stock, closing. Bakit ako may error? Redirect response. Okay, so kailangan lang pala i-save mo. So, lintik niya. Naghanap pa tayo ng closing. Yung pala kailangan lang pala siya i-save. Okay, so yun yung problema. Okay, so sumunod naman natin yung pag-update, no? Okay, so public function update. I-update natin yung ating card. Request equals request. Tapos yung ating ID. So redirect, ano din to, redirect response. So hindi pa pala natin to na itong redirect response natin, kailangan natin siyang kunin sa HTTP, no? So bukod sa request, kailangan natin tong response. Okay, so yan. Hindi na yun mag-error sa tingin ko. No? Okay, so balik tayo dito sa ating update. So sa ating update ay babalidate din pa rin natin no, yung request na galing sa user natin o sa function. Yung ating quantity. So dapat siya ay required. Required siya dapat, tapos integer. Tapos minimum niya dapat ay 1. Okay? Tapos sumunod, product equals to product, find or fail, ID, tapos yung ating cart equals to this, get cart. So, laging nire-reset ha. Tapos cart, equals to collect. Tama na pala na. So, map, dito tayo mag-function. Tapos item, use, ID, request, saka product. Okay. So, close muna natin no, para din na tayo mag-error. So, if yung ating item ay equals, yung item ID ay equals to ID, yung ating item quantity ay madadagdagan. So, quantity, mean, request, quantity, product, stock. Okay, so return tayo ng item. Okay, tapos ito ay i-convert natin sa row array. Okay, tapos update natin ating session. Cart. So cart,
Tapos return, redirect, ah, back. Okay. So ito pala guys, kailangan natin magpasa ng redirect din 'no, dito sa add. So pagkatapos nating mag-add, session cart, update natin yung session 'no, cart tapos magre-redirect tayo, return, redirect, back, with, magpapasa na tayo ng success, tapos product added to cart. Okay. So kasi 'di ba dun sa ating, ginawang index, kung napapansin, kung matatandaan niyo, saan na ba yung ating index? Sa types index, ayan 'no, meron tayong, flash na puwede tayong magpasa ng success o kaya error. Okay, so balik tayo dito sa ating card controller 'no, meron pa tayong ilang gagawin. So meron na tayong update, may add, may update na tayo, tapos sumunod natin yung ating remove saka clear ano, function, remove, tatanggap yan ng int na tapos redirect response. So cart equals to this cart, get cart, tapos cart, ko-collect tayo ulit ha, collect, cart, pero fi-filter natin, pasa tayo ng function, item, ID is not equal to ID, values, tapos to array natin. So array, tapos update ulit natin yung ating session. Session start, okay, tapos return, redirect din tayo ha, tapos siguro i-copy ko na lang 'to. Tapos success, item remove from the cart 'no. Okay, so next yung ating public, function clear, session forget. So totally i-clear na natin yung session, cart 'no. Tapos paste ko lang din 'to 'no. So return redirect, back with success, cart clear o cart cleared. Okay, so tapos na yung ating ano, cart controller. So meron na tayong, index 'no, yung pag-che-check ng ating, cart items, tapos yung pag-a-add, pag-update, pag-remove, pag-clear, yan pagke-clear din sa session ano. So pagse-set ng cart, tapos yung pagre-retrieve ng cart with products 'no, sa ating collection, tapos yung pag-calculate ng subtotal. Okay, so next naman natin gagawin natin yung ating, mga cart, route or routes. Actually straightforward lang din siya 'no. So gagawin ko lang ay ko lang 'to ng mga ilang beses. Yan, 4 ay dapat 5 lang. So cart, add. So tatawagin ko lang itong add 'no. Tapos ito cart, update, pero magpapasa tayo rito ng ID. Tapos tatawagin lang natin yung function ng update. Tapos ito yung cart remove, remove pero magpapasa din tayo ng ID. So yung remove na function na tatawagin natin siya. Tapos ito naman ay yung clear. So tatawagin natin yung ating clear. Kasi nilang din natin siya na-clear. Okay, so yun lang guys yung ating sa route. Okay, so sumunod na tayo, balik tayo dito sa ating cart.tsx at itutuloy na natin yung ating front end.
Okay, so natapos tayo o naputol tayo dito sa ating clear cart 'no. So, susunod naman nating gagawin ay yung ating mamaya ko na lalagyan ng condition. Hindi, lagyan na natin guys. Hindi naman 'to masyadong so cart items dot length equals to 0. Papakita natin ay wala pa tayong na-add sa ating cart 'no, or, ah, ipapakita natin yung content ng ating cart. Okay, so ganyan yung ating gagawin. So dito 'pag, wala pa tayong na-add na item sa cart natin, ang ipapakita natin ay, isang icon, shopping bag na may width na malaki 'no, lakihan natin 'to. So class name, width 16, height 16, MX Auto, MB4, tapos text gray 300. Okay, so yun siya, kita niyo. Okay, so gagawin natin ay class name, PY16, text center. Okay, so yun siya. Pero bigyan natin ng H2 'no. Your cart is empty. Okay. Lagyan natin ng konting style, MB6, text gray 500. Okay, so cart is empty. Lagyan din natin ng looks like you haven't added any items there. Okay, so yun 'no. Okay, so anyway, itong ating looks like you haven't palitan lang natin siya lalagyan natin siya ng class na MB6, text gray 500 din. Tapos kailangan lang natin ng link. Pabalik dun sa ating products. Lagyan natin ng arrow left. Class, width 4, height 4. Continue. So medyo bigyan natin ng konting contrast 'to 'no. So itong, your cart is empty. Dito lang siya 'no, tapos text Excel. Font semi-bold. Tapos text, 900 lang din. Okay, so okay na siya 'no, tapos text. Ito na lang cart natin. Inline, flex, item center, gap 2, PX6. Gawin natin siyang parang button. 3, text SM, tapos font, medium, text white, transition colors, kasi mag-hover tayo na, tapos rounded, LG, BG, primary, 600, tapos hover, BG, primary, 700. Okay? Okay, so itong gusto ko sana mas malaki pa yung icon, eh. Hindi ko lang alam bakit siya hindi na lumaki. Anyway, so sa tingin ko okey na yan, PY16. Okay, so try natin guys na mag-add ha. Mag-add tayo ng, ito yung add to cart. Okay, so ito ay nangyari? Post method is not support. Okay, so kailangan pala natin i-ano 'to guys, palitan ano. Tapos lagi kasi siya naka-get. Okay, so post, itong route na 'to ay post, tapos itong ating update ay patch. Tapos yung ating remove ay delete.
pati yung ating clear delete din. Okay, so refresh, add to cart, validate. So kailangan natin ay kailangan na ng S, guys, exist. Okay. So balik, add to cart. Okay, so okay na, no? Pag kinilig natin 'to, yan lumabas na yung clear cart. So kailangan natin magdagdag, guys, ng toaster, ano. So kailangan natin, install siya. So npm i sonar, install natin siya na, guys, no. Tapos kailangan nating gumawa ng bagong dito sa app. Okay, so dito sa ating app, kailangan natin siyang i-include. So dito kailangan natin siyang import from Sonar, toaster, no? Kunin natin yung toaster na yan. Okay, so itong render ay mag-render tayo dito ng fragment. Okay, tapos paste natin yung app. Tapos sa baba, toaster, class position, top right, no? Okay, so doon natin siya ilalagay. Hayaan lang natin siya mag-load. Tapos gagawa tayo ng panibagong component, which is yung flash message, ano? So yung ating flash message ay sa loob ng components. Okay, so dito, no? Components, gawa tayo dito ng flash messages.tsx. Okay, so yung flash wrap CEE. Gawa lang tayo rito ng constant use page props. Okay, so yung page props natin ay magagaling sa, ba't di nag-auto, no? Yun, sa type. Okay, tapos yan ay tatanggap ng dot props. Okay, so yung use page din natin, kailangan galing din siya sa inertia na yung use page niya. Okay, tapos flash. Okay, ang kukunin natin, guys, ay ito, ha. Wala pa yung flash, kukunin natin to. Okay, tapos dito sa ating, hindi tayo magre-return ng div. Ang re-return natin ay null. Pero gagamit tayo, guys, ng use effect na galing sa ating React. Tapos ang ating dependency ay yung flash pag merong nababago o nadadagdag, nare-remove, doon siya mag-execute, no? So pag yung flash dot success ay existing, maglalabas tayo ng toast dot success flash dot success. Okay, so itong toast kailangan siya sa toaster, no? Sa Sonar. Ayan. So kailangan natin siyang i-import. Another if, pag flash that error naman, ano? Pag may error naman, ang lalabas natin ay toast that error, tapos flash that error. Okay. Okay, so okay na yan, ano? So ang susunod natin gagawin ay kailangan natin siyang i-include. So include natin siya sa main layout. Okay, so dito sa ating main layout, sa taas ng ating header, yan, dito sa ating header, ha. Lagay tayo dito ng flash messages, no? I-call lang natin siya. Para naka-global siya, no? Okay, so ito pala ang ating layout. Kailangan natin ng flex call, plus min height string. Okay, so next natin, kailangan natin gumawa ng middleware, no? So yun yung parang middleman na
ang gagawin niya kukunin niya lahat ng ating card data ta's i-she-share niya lahat dun sa ating page. So, open natin yung ating control, J 'no, control J natin, tapos, dito 'no. So, kailangan natin ng mag-run ng PHP artisan make middleware. Ang pangalan ay share card, data. Okay, so puntahan natin yung, file na 'yan. Okay, so yung share card data natin ang gagawin natin ay, closure. Okay, so dito sa handle ha, ang gagawin natin dito ay, card equals to session, card, tapos, inertia. So, kailangan natin 'tong i-call ano dito. Okay, so inertia, share. Share natin yung card. Tapos pati yung ating flash ano, share natin. Success equals to fn, request, session, get success, tapos error function, request, session, get, tapos error. Okay, so close natin dito. Okay, so yan yung ating middleware 'no, tapos dun sa ating, app, punta tayo sa ating Bootstrap ano, Bootstrap tapos app. Okay, dito 'no, kailangan natin i-register yung ating ginawang middleware. Okay, so kailangan natin i-register yung ating ginawang middleware 'no. So dito 'no sa Illuminate, lalagay lang natin siya yung app, HTTP, middleware, tapos yung ating share card data class. Okay. So, okay na 'no. So, sa tingin ko need natin siyang i-restart. Restart ulit natin ha. Run, tapos ito ise-serve. Okay. Okay, so may error ako get, walang arrow function. So, punta tayo dun sa share data. Ito ay dapat may arrow function. Okay, so try nating mag-add to cart. Yun, so lumabas na yung ating product added to cart. Tapos mapapansin niyo guys, meron na rin tayong count dito 'no. Tapos 'pag kinilik natin, hindi natin kita yung ating, ah, mga na-add na card. So balik tayo dito sa ating, cart na component. Okay, so dito na, so dito na tayo sa 'pag meron siyang laman kasi yung kaninang ginawa natin ay 'pag walang laman. So dito tayo sa may laman na, ang gagawin natin ay class, grid, gov8. Kung sa large device, grid calls 3. Okay, so class name, LG calls span2. Tapos another div, maglalagay tayo ng spacing ng space, y2 o 4. Tapos dito natin cart items map, i-map yung ating item. Okay, so dito gagawa tayo guys ng hiwalay na component para display yung mga cart item. No? Pero sa ngayon, tingnan natin kung ano yung mariretrieve natin. So, item, dot product, dot name. No? Yan. Tapos, lagyan natin ng key kasi mag-error yan. Key, item.id. Yan. Okay, so yun lang pala yung ating inaano, no? Ina-add. Add natin to. Yan, add natin siya, click.
Ayan, so dalawa. Okay, so gagawa tayo ng parang cart item ano, para ma-display yung ating mga cart. Pero itapusin muna natin siguro 'to 'no. So kailangan natin ng class MP6 tapos, link 'no, link na galing sa ating inertia tapos magkakaroon tayo dito ng products. Kailangan lang natin ng continue shopping ano. So continue shopping tapos, same ano lang, same style. Yan, continue shopping. Okay, okay. So dito sa ating ano 'no, sa ating JS tapos components, cart, gagawa tayo ng panibagong item ay file ng pangalan ay cart, item.tsx. Dapat tama ang spelling. So cart item. Okay. Tapos wrap FCE, gawa na tayo agad ng interface 'no. So ito ay tatanggap ng, cart item props, tatanggap siya ng item, cart item type. Okay, so yang cart item type na yan ay manggagaling sa types, from, types. Pero yan ay cart item, gagawin lang natin siyang ika-cast lang natin siya ng cart item types or type. Okay, so papasa na natin siya rito na yung ating, item as a type ng props. Okay, so dito na siya 'no. So dito ang ire-return natin ay article, okey. Okay, so dito sa ating article, hindi bago muna tayo maglagay ng kung ano dun sa loob ng ating article, mag-declare muna tayo ng mga handlers 'no. So handle quantity change, yan ay isang arrow function na tatanggap ng delta ha, type number. Okay, so const new quantity is equal to item dot quantity plus delta. So parang ina-append lang natin yung value, yung previous value i-a-append lang natin sa new value, okay? So if new quantity is greater than equals to 1 and new quantity is less than item dot product dot stock. So dapat hindi na dun lang natin siya router dapat galing ay sa inertia 'no. Dun na natin siya ipapayagan na mag-patch or mag-update. Okay? So cart kasi ito ay update. So yung update na yan ay kukunin natin dito sa ating, dito yung patch dito sa ating web, .php o dun sa ating route. Okay? So ito ay tatanggap ng, quantity equals to new quantity kasi pe-preserve din natin yung ating data, no? So preserve sa scroll. Okay? So sumunod naman yung ating handle remove. Handle remove. So din yung arrow function. Ito naman yung pagtanggal ha. So router.delete. So kukunin natin yung, ID ng product na o nung item para ma-update siya. Tapos preserve, scroll. True. Okay, so yan na yung ating mga handles 'no, yung mga handler. So dito sa ating baba, kailangan muna nating constant, subtotal equals to number item dot product dot price tapos ita-times lang natin dun sa quantity. So item dot quantity.
Okay, so lalagay tayo sa loob ng article ng div, tapos sa div na 'yan maglalagay tayo ng image. Okay, so dito sa ating source, saka sa ating alt ano, lalagyan natin dito yung item.product.image, tapos dito naman yung name, ha. So item.product.name. Okay. So bago natin siya ituloy 'no, i-update na natin 'tong ating cart. Okay, so kung tatandaan niyo dito sa ating cart ay naglabas lang tayo ng paragraph 'no, so ito yung nakikita natin dito. So ito papalitan na natin siya ng cart item. Okay, tapos dun sa item isu-supply natin yung item. Tapos siyempre lalagyan natin siya ng key. So item.id. Okay, so para di mag-error yung ating React. So ito na yung ating ah, cart item ano. So lalagyan na natin siya ng style. So una muna yung article natin, lagyan natin siya ng class, flex, gap4, p4, tapos BG niya ay white, border, tapos lagyan lang natin siya ng gray border na 100, ano? Tapos rounded XL. Rounded XL. Okay. Tapos itong div, lalagyan natin siya ng flex, shrink 0, no? Para hindi ma-compress masyado yung ating content. Tapos ang width niya ay 24, ang height niya ay 24, overflow hidden natin, BG gray 50, tapos rounded edge. Okay, so ganun lang siya ha. Tapos itong ating image, class item, object fit, hindi, object cover tayo na tapos i-full width natin sa height. Okay. So, para make sure na uniform yung ating mga image. Okay, so sa baba ng image, gagawa na tayo ng mga information. So, una muna itong ating div na to ay i-flex call natin. Tapos flex 1. Tapos yung min width niya ay 0. Okay, so div class flex item center. Hindi, item start pala, item start. Sa kaliwa kasi natin siya ilalagay. Tapos justify between gap 4. Okay, so yung unang information ay yung brand, ano. So item.brand o product.brand. Pag yan ay existing, magko-conditional tayo ng p tag. Tapos sa loob niyan ay ilalagay natin yung item.product.brand. Okay, so yun yung brand ha. Tapos lalagyan lang natin siya ng text XS, font medium, text gray 500, tapos uppercase. Okay, so yun na siya, no? Tapos sa baba ng ating brand, H3 yung ating product name. Item, product name. Tapos lalagyan natin siya ng style na font medium, text gray, 900. Tapos pag masyadong mahaba yung ating name, ita-truncate natin na. Magkakaroon ng dot. Okay, tapos yung ating price, SGD. Tapos number, item.product.price to fix 2. Okay, tapos class, text SN, text primary 600. Primary 600. Okay, so yun na siya, no? Okay, so sunod natin gagawin dito sa ating baba ng div na to, no? Sa baba ng ating div, maglalagay tayo ng remove o maglalagay tayo dito ng trash icon. Tapos lalagyan natin siya ng class, width 4, height 4,
tapos type button, tapos on click, dito natin ilalagay yung ating handle remove. Okay, so yun ating ano, no, remove. Tapos pag ako ay lalagyan muna natin siya ng ah, style, no? Text gray, 400, transition color o colors, rounded LG, pag-hover natin yung ating text ay magiging red, 500, tapos yung ating hover, BG, red, 50. Okay? Okay, so try natin na tanggalin natin tong si Uniqlo o si Soft Cotton. Okay, so ano nangyari? So get card, anong undefined? Get chart yung nilagay natin. Sorry guys, card controller. Madami ako naging ano rito, no? Open natin yung card controller. Saan na yung remove? Remove. Ito, naging get chart. So, dapat ito get card. Yan. So, refresh. Ulit. Yun, nawala na. No? So, item remove from cart. Okay? So, sumunod natin ay nasa na yung ating item cart o chart, cart item. Ang sumunod natin lalagay dito na sa baba ng ating div na to. Maglalagay ulit tayo ng isa pang div. Tapos dito naman yung ating pag-aano ng quantity, no? Pag change ng quantity, allow pa rin natin. So, flex. Tapos sila ay item center, justify between, tapos empty auto type. Okay, so sa loob niyan, magkakaroon pa ng isa pang div na flex din, tapos item center, border, tapos border gray 200, rounded NG. Okay, so sa loob niyan, magkakaroon ng dalawang button. So yung unang button ay yung pang minus natin, ano? Minus, galing sa lucid icon. Tapos dito naman sa baba ay yung ating plus, yung pag-increase. Plus, okay. Tapos sa gitna niya, maglalagay tayo ng span. Dito naman yung ating item dot quantity. So yun yung itsura niya, no? Lalagyan natin siya siyempre ng style. Pero sa baba ng ating div, papakita natin yung totality ng ating item. So subtotal that to fix 2. Okay, so 65. So kailangan natin i-attach dito sa ating button yung on-click. Kailangan natin mag-handle quantity dito na change -1. Paste natin to, no? Tapos dito sa kabilang button, ang ilalagay natin ay 1. Okay, so try natin ha. Dapat pag in-increase ko yung quantity niyan. Okay, so dito sa router, itong update, bakit wala yung update? Okay. So di ba natin supply yung ID? Dapat kasama pa rin yung ID. Sorry guys ha. So dun sa patch, kailangan natin siyang ilagay yung ating item ID. So kaya nag-error. Okay, so 2, tapos nag-increase yung ating total, no? Yung total price. Okay, so syempre lagyan natin dito yung ating SGD, no? Para alam din ni user kung ano yung babayaran niya. Okay. So, style na tayo, no? So, sa mga button, so dapat pareho lang sila, no? So, click ano ako rito, no? Dito na lang. Alt click, tapos last name. So, sila ay magkakaroon ng P2, text gray, 600, tapos transition colors, tapos ang hover natin,
text primary 600. Pag disable naman, text gray 300. Tapos pag disabled, hindi rin natin i-a-allow yung cursor, no? Okay. So yun na siya. Tapos sa ating span, with 8, text SM, text center, font medium, tapos text gray 900. Okay, so para medyo ano siya, no? Okay, so yun yung item na. Try natin mag-add ulit ng panibago, no? So ito naman pantalon na to. So add to cart, tapos punta na tayo doon sa cart. No? So nandun na siya. So pag in-increase ko, ito na yung ating ah, totality, no? So susunod natin gagawin guys ay ipa-process na natin siya, no? So kailangan natin ng processing, ipa-process na natin yung ating payment gamit yung ating HitPay. Okay, so magandang checkpoint itong section na 'to, no? So dito ko natatapusin, no? Dito ko na puputulin itong ating lesson. So susunod natin, maglalagay tayo rito ng Pay with HitPay, no, na section para i-process yung ating totality nung ating bibilhin papunta do'n sa ating HitPay na payment gateway. Okay, so yun yung next natin guys, no? So kung nagustuhan niyo itong lesson na 'to guys at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing. I-hit niyo yung bell button para updated kayo sa next section ng ating lesson. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.